Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako ang kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Pati ang pusa ay nakipag-birthday kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Grabe, ang daming tao kabibig sa Davao City. Mga estimated 50,000 people, mga supporter ni Pangulong Duterte ang sumama ngayon sa isang rally mga kabibig. Tingnan nyo, o di ba? Sumigasiga-siga na mga mata dyan, mga bashers. Akala kasi nila na lalangawin daw o lalangawin ng ano ni Duterte ay wala pupunta dyan. O tingnan nyo, baka sumigasiga-siga yung mga mata. O may foreigner pa nga dyan. O mga kabibig, o tingnan nyo. Ang daming tao sa Davao City ito mga kabibig ha. Take note, Davao City and baka delikado na ang alyansa ni BBM sa Mindanao. Baka mag-zero sila doon. Ako po, yan ang ilang photos. May, ito yung tingnan niyo. Grabe. Daming tao. Ano yan? May makukuha pa bang boto ang alyansa ni BBM dyan? Sa Davao pa lang? Wala na. Pwede lang kung merong mga ano dyan, mga under the table. Yung tao ngayon ay iba. Minded na ang mga tao ngayon. Bibigyan ng pera, pera naman natin yan, pero iba ang iboboto. Sabi naman ng hindi ko tanggap pero bubuto lahat ng tao kapag gusto. Ang daming tao kasi grabe. Grabe mga kabibig, na-shock ang mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo ngayon. Parang ang daming birthday party ni Pangulong Duterte. No? Ang daming birthday party ni Pangulong Duterte. Ano kaya ang reaction ng BBM administration? Ano kaya ang kanilang reaction hinggil dito, mga kabibig? Ano pa ba ang ating updates? Ako, ito pa mga kabibig ha. Nagbigay na ng birthday message ang si Pangulong si VP Sara nagbigay ng kanyang birthday message. Madami ang nagbibigay ng birthday message mga kabibig. Si Marcoleta, si Bato, pero unahin nating pakinggan si Mayor Baste mga kabibig. Oo. Ano ba ang mensahe ni Mayor Baste ngayong kaarawan ng kanyang ama? Ito na kabibig. Makinig tayo kay Mayor Baste. Ito na. Alam ko na nandyan kayo dahil sumusuporta kayo sa tatay ko. Birthday niya ngayon, masaya ako, nakasama ko kayo na mag-celebrate ng birthday niya. Yun lang, nasa Hague siya ngayon sa Netherlands, nasa ICC, kasi inaresto sa hindi tama na paraan, illegal na paraan, yung tatay ko. At isinuko ni Bongbong Marcos sa mga doon sa Netherlands, sa ICC. So, kahit ganon ang nangyari, masaya pa rin ako kasi nakikita ko yung suporta nyo. So, malaking bagay yan sa amin. Gusto ko malaman nyo na malaking bagay talaga yan. At huwag na tayong tumigil hanggat sa hindi makabalik si PRRD. Kailangan malaman talaga ng administrasyong ito na hindi tayo pumapayag sa ginawa nila. Tama. Yun lang. Again, gusto ko magpasalamat kasi kung hindi dahil sa inyo, wala na ako lakas. Mahirap din yung sitwasyon. Alam ko, marami tayong nasasaktan ngayon dahil sa nangyari, pero mahalaga talaga na lumaban tayo. Hindi pwede na tayo ay magpapatalo lamang. So, kailangan pakita natin na hindi tayo talaga pumapayag. So, again, maraming salamat talaga sa inyo. Marami kayong oras na pwedeng ibigay sa ibang bagay, pero andyan kayo ngayon, andito kayo, nakikinig sa akin. Wala akong masabi sa inyo. So, mahal na mahal ko kayo dahil sa pinapakita niyong suporta sa tatay ko. So, isa pa, dahil ito ay resulta ng tingin ko na sobrahan ng politika ito si Marcos dahil tingin ko takot talaga sila na
tumakbo yung kapatid ko sa 2028, kaya maraming mga movements o mga kilos sa politika laban sa pamilya namin na ginagawa ng administrasyon. So, gusto ko lang dahil I want to take this opportunity na wag natin kalimutan yung mga issue, yung sa GAA, pati yung sa PhilHealth, GAA. yung mga pera na hindi nila masagot at yung kung paano ginagamit ang ayuda ngayon para sa eleksyon. Yun ang mahalaga rin na hindi natin patuloy na i-question natin at bigyan ng pansin. So, yun lang. Sa lahat ng kasama namin ngayon na nagse-celebrate ng birthday ng tatay ko. Again, mahal na mahal ko kayo dahil alam ko mahal na mahal niyo yung tatay ko. Malaking bagay yan sa amin. So, thank you very much and God bless you all and mabuhay kayong lahat, mga Pilipino. Yes, yun mga kabibig ha. Yun ang kang baste. Ito naman kay VP Sara mga kabibig. Ano ba ang mensahe ni VP Sara? Short lang yung mensahe ni VP Sara para sa kayang ama, pero grabe, tatak sa puso. Tagos sa puso mga kabibig. So heto, VP Sara sa kanyang mensahe sa birthday niya. My warmest birthday wishes to former President Rodrigo Duterte. I learned resilience and courage in your exigence. Thank you for teaching me the value of education. I wish you love, good health, and happiness. Happy 80th birthday, Papa. Ay, napaka-meaningful yung mensahe ni VP Sara, no? 'Di ba? Pero speaking of VP Sara, parang nako, yung ibang nakapanood sa ni Vic Soto mga kabibig, siya nung pinakilala niya si Vico Soto, ang anak ni Vic Soto, iba ang papakilala ni Vic Soto kay Vico Soto. Sabi ni Vic Soto, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Hala ka, tatakbong presidente si Vico Soto? So sabi ng ilan, Vico Soto laban VP Sara? Posible kayang kukunin si Vico Soto ng BBM administration para tumakbong presidente na pwedeng panglaban kay VP Sara? Nako, sabi ng iba, ay delikado ang labanan nitong Vico Soto at VP Sara. Ang tanong, makakatakbo kayang presidente si Vico Soto? How old na ba si Vico Soto? Parang bata pa si Vico Soto. Pero we don't know, baka hindi pa sa 2028, baka after na. Pero pakinggan natin si Vic Soto sa kanyang talumpati. First time ko lang ito na nakita si Vic Soto na umaten ng proclamation rally ng kayang anak. I don't know, baka kayo nakapanood na kayo. At iba ang pag-introduce ni Vic Soto kay Vico Soto, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Manood tayo mga kabibig ha. Ang susunod na presidente ng Pilipinas. Yan. Mayor Vico Soto. Yan mga kabibig. Yan. Yan ang pag-introduce. Ito na. Gusto ko lang bumati. Gusto ko lang po kayong batiin, mga Pasigueño. Gusto ko po kayong i-congratulate. Dahil dito sa lungsod ng Pasig, sa ating minamahal na lungsod, napatunayan natin sa buong bansa na kaya natin labanan at sugpuin ang korupsyon. Kayo ang aking binabati kasi kayo po ang nagluklok sa mga magigiting na taong nasa harap ninyo ngayon. Kaya sa darating na Mayo, huwag na tayong bumalik sa makalumang style ng politika. Ooh. Style na bulok. Halak. Politikang may panunuhol. Halak. Politikang may pananakot. Agoy ko eh. Politikang puro kasinungalingan. Hanapin na. Sino kaya pinariringgan ni Vic Soto, no? Dito na po tayo sa
makabagong politika dito sa Pasig. Sa katunayan, marami nang naiinggit sa lungsod ng Pasig. Ooh. Ang dami ko nakausap. Boss, sana sa Pasig ako nakatira. Next year, lilipat na ako ng Pasig. Dahil maganda ang takbo ng gobyerno ng Pasig. Ika nga yung tinatawag nila, pinag-uusapan ng ating mga magigiting na konsehal, vice mayor, congressman, yung good governance. Ano po ba yung good governance? Papaliwanag ko po sa inyo. Hindi alam Makinig po kayo. kung ano ang good governance. Ang good governance Ano po? ay governance, the good. Ay, ano pa naman? Pero kulang. Dito sa Pasig, hindi lang good governance. Gusto kong dagdagan ito. Very, very good governance. Ano pa naman? Ang good governance ay... Kaya mag-ingat po tayo. Tayo po ay samahan natin ng dasal sa darating na Mayo. Ipagpatuloy natin ang laban na nasimulan natin dito sa Pasig. Mabuhay kayo mga Pasigenyo. I am very proud of you. Eto na po. Pakikilala ko na po. Alam nyo naman siguro kung kanino nagmana. Kanino pa? Eh, si nanay. Eto na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Mayor Vico Soto. Oh, yun mga kabibig, yun ang pag-introduce ni Vic Soto. Yung iba parang, hala, totoo kaya tatakbo siyang presidente? May mga tanong na, hala ka, presidente si Vico, kaya niya? Kung kaya ni Vico pagandahin ang ang lugar kung saan siya naging mayor, baka pwede niyang gawin sa Pilipinas. Naku, laban ng Vico at VP Sara sa 2028? Pwede kaya yun? Pwede kaya tatakbo si Vico? Dapat kasi pag presidente 45 years old and above. Ilang taon na ba si Vico ngayon? Let's check daw, B. Vico Soto age. Let's check kung si Vico Soto ay ilan na ba yung edad ni Vico Soto ngayon? 1989 pa man si Vico Soto. 30 years old pa si Vico Soto. 30 ano? Naman 1989 si Vico Soto. So mga 30 plus pa. Ay hindi pa pwede. 2025. 1989. 36 pa. 36 plus 3. Ay, 39. So hindi pa pwede. Diba? Ayun lang kabibigyan ating libag-libag for the day. Sa palagay nyo, maging maganda ba or pwede kayang panglaban si Vico Soto na ang susunod na presidente? Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.